Patuloy na naggaganap ang media killing sa bansa sa kabila ng malawakang pagkondena, lalo na nang maganap ang karumal-dumal na Maguindanao Massacre. Bunsod nito, nais ng Pangulong Aquino na tuldukan ang patuloy na lumalaganap na kaso ng pagpaslang sa mga miyembro ng media sa bansa. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamburo. Walang koneksyon sa isa't isa ang tatlong kaso ng pamamaslang sa mga mamamahayag sa Mindanao. Yan ang paunang investigasyon ng mga otoridad sa kabila ng pangyayari nitong mga nakaraang linggo hinggil sa pagpatay sa mga broadcaster na sina Rogelio Butalid ng Tagum City, Joe Dignos ng Surigao del Sur at Michael Melo ng Siyudad ng Tandag. Dahil sa mga pangyayaring ito, kinondena ng palasyo ang mga serye ng media killing sa loob lamang ng ilang linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, bumuo sila ng tatlong Special Investigation Task Group para tutukan ang nasabing mga kaso at agaran nitong marisolba. Secretary Dalia de Lima together with the other government agencies and PNP are looking into the murders, looking into the media killings. We will report to you whatever results that would come from all these investigations. But certainly, the fact that there's a task force devoted to these media killings not only emphasize our concern, but also our resolve to investigate these killings. But certainly, we condemn these media killings. Diin pa ng kalihim ang ilang nasimula ng hakbangin at determinasyon ng gobyerno upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng tatlo. Ayon naman sa pambansang pulisya, nakapaglabas na sila ng artist sketch na mga pumatay kay Butalid habang nasampahan na ng kasong murder ang mga pumatay kay Dignos. Agad silang nadakip dahil na din sa computerized facial composite na ibinigay ng National Bureau of Investigation. Pinuri naman ng administrasyon ang pulisya sa Surigao dahil sa mabilis namang pagkakasakdal ng apat na hinihinalang pumaslang kay prime radio broadcaster Michael Melo. Batay sa pinakahuling investigasyon, posibleng may kinalaman ng kanyang trabaho sa putipo ng kanyang pagkamatay. Sa utos naman ni Justice Secretary Leila de Lima, nagsimula na din ang NBI ng sarili nitong investigasyon para sa insidenteng ito. Ang makukuha nilang resulta sa naturang pagsisiyasat ay ibibigay sa Special Investigation at Oversight Teams. Sa ilalim ng Administrative Order No. 35 ni Pangulong Aquino, otomatikong iimbestigahan ng PNP at NBI ang mga kasong may kaugnayan sa extrajudicial killings, torture at iba pang grave violation. Kinondena naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ang serye ng pagpatay sa ilang kagawad ng media sa ating bansa. Hindi lamang para ngayong taon kundi noon pa man. Ani pa nila ginagawa lamang ng mga tagapagbalita ang tungkuling nakaatang sa kanilang balikat ang maghatid ng impormasyon base sa katotohanan. Matatandaan mula taong 2010 hanggang 2013, nasa 19 na mamamahayag ang nakitila ng buhay. Kaya para wakasan ang madilim na bahaging ito ng media, naghain naman ng isang resolusyon ng ilang mambabatas sa Kamara upang labanan at matigilan na ang nasabing pamamaslang. Inihain ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares at Carlos Zarate ang House Resolution No. 526 na humihiling na kondenahin ang patuloy na pagpatay sa mga mamamahayag. Layon nila ang hindi lang pagtatatag ng mga task force kundi ang pagkakaroon ng sinserong hakbang gaya ng mabigat na pagpataw ng batas sa mga nasa likod ng mga krimeng ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburo.